Sa video ito, nag-try kami sumubok, isang challenge na tumama sa lahat. Faith, courage, at pati patience namin. Hindi namin expect na ganito pala kahirap at ganito kaganda. From walking on glass na parang walang sahig, hanggang sa isang lugar na halos di namin ma-describe sa sobrang ganda. This is the day we push ourselves a little more and found something bigger than what we came for. Guys, it's Jane and Lizzie. Nandito naman kami para guluhin ang araw nyo. Ngayon pupunta tayo sa Batangas. Pero syempre, hindi naman kami papayag na simple lang ang trip namin ngayon. Kaya binigyan ko ng challenge si Lizzie, which is gagastos kami ng 1,000 each. Malalaman natin kung sino talaga ang magastos sa aming dalawa. hindi lang yun ang challenge namin sa isa't isa. May isa pa akong challenge para kay Lizzie. So sino kaya sa aming dalawa ang takot sa heights? Or sino kaya sa aming dalawang mas magastos? So, without further ado, let's start our adventure, Lizzie. Tara! So let's go! Welcome to our adventure with Jane and Lizzie. Bye! Tatlo ang pupuntahan namin ngayong araw. Ang unang destination namin ay isang statwa na mas mataas pa daw kay Statue of Liberty ng New York at Christ the Redeemer ng Brazil. Totoo kaya? Let's find out. Getting there. At para makarating kami doon mula Valenzuela ay dumaan kami ng Skyway at SLEX. Pero teka, may nakakalimutan yata kami ni Lizzie. Ang aming source of power. Ang dahilan kung bakit kami bumabangon. Kaya dumaan muna kami ng stopover for this power-up. Latte. Yes. That's total of 430. Kindly have your payment ready and Jen will see you at the window. Ayan, bawas na agad ang ating 1,000 challenge. Kaya kami inaasid eh. Pero at least, hindi inaantok ang mga tita nyo sa biyahe. Dito tayo ngayon sa SLEX. At nakikita nyo na naman, maulan na naman. Nandito na kami sa Batangas, Tabangao, Lobo Road, papunta sa Monte Maria Shrine. And it's starting to look more nature. Sabi nga ng friend namin, Nature Connect daw. Shoutout Jojo, kung nanonood ka man. Di ba sa kanya namin natutunan yung word na yon. Pero ito na yung itsura ng road. And nai-enjoy na namin yung view. Hopefully sa pupuntahan natin mamaya pagdating natin, mawala na yung ulan. At ayan na nga, nandito na tayo sa una nating destination, ang Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center. Hey guys, welcome back. So nandito na kami ngayon sa Monte Maria statue sa Batangas. Hindi natin malaman kung magagawa natin yung challenge na matatakutin sa heights sa aming dalawa. Kasi literal na maulan. Hindi siya literal na ambon lang. Literal na ulan. So sabi pala kanina ni ate is pinapayagan pa rin naman daw pumasok doon sa glass walk kahit na maulan. Pero depende pa rin daw. Malakas naman daw yung ulan or yung hangin. Syempre hindi na papapasukin. Pero syempre kahit maulan, hindi makukompleto yung trip namin dito kung hindi namin pupuntahan si Monte Maria. Kasi isa siya sa pinakamataas na statue or Marian statue sa buong mundo. Sabi pa nga siya daw yung pinakamataas as of today. Fact check nyo na lang at kung mali kami, comment down below. So yun, dagdag ko lang din kasi nag-search ako kagabi. Ang sabi is Monte Maria statue is mas mataas pa daw kay Statue Liberty. Tsaka yung sa Brazil. Ano Christ yan? the Redeemer Yan. ng Brazil. So, pero sabi nga ni Janie, check nyo na lang din. Baka kasi mali din kami. Kung mali man,
itama nyo na lang kami sa comment. Kaya papatilayan muna namin yung ulan. Nakita namin merong mga cafe at iba pa yatang pwedeng kainan dito. Tatry namin lumabas kapag tumila-tila ng konti yung ulan and then try na namin yung challenge. So, see you guys. Bye! Ang Mother of All Asia, Tower of Peace, sa Monte Maria ay may taas na 98.15 meters. And yes, confirmed, mas mataas ito sa Statue of Liberty na 93 meters at Christ the Redeemer na 38 meters. Ngunit maliit pa rin mga to kumpara sa pinakamataas na Statue of Unity ng India at Spring Temple Buddha ng China. Ang Mother of All Peace ang tallest Marian statue sa buong mundo at ang tallest statue sa Pilipinas. Pero hindi lang ito ang makikita sa Monte Maria. Taong 2006 nang nakomisyon ng Paula Fox Associates upang gawin itong religious theme park na may chapels, retreat buildings, attractions, at landscape gardens na magandang pasyalan ng buong pamilya. Tama na muna tayo sa history. Kamustahin natin kung kamusta na ba kaming dalawang ni Lizzie sa challenge namin. Guys, nandito na kami sa elevator. Try natin. Try natin yung glass so. Bye! See you! Ano? Sino kaya? Sino? Matulas ka. Ayos. Agula? Asan yung Wokbi? Sa kabila. Kuya, ito yung... Pero may bayad po yan. Kuha. Baka mukhang magbabungee pa. Hindi naman. Ay, kala ko, gusto ko lang. Tinanong ko lang. Eh, yung doon sa ko yun, yung rainbow, Ganda ng view dito. Kapit na kapit ah. At nakarating na nga kami sa dulo. Ang masasabi ko lang ay napaka-rewarding talaga ng experience na ito. Kaya congrats sa atin, Lacey. At mula nga sa dulo ng glass walkway ay makikita ang Batangas City, Maricaban Island, Puerto Galera at Verde Island. Napakaganda ng view dito, kaya subukan nyo na.
Nagtagumpay tayo papunta sa dulo, pero iba din ang challenge pabalik. Congrats! Tapos mo. Yes. Good job. Oras na nga din para puntahan ang main attraction sa Monte Maria, ang Mother of All, Asia, Tower of Peace, at sa loob nun ay may chapel. Unfortunately, dahil late na tayo nakarating, ay hindi tayo umabot sa misa. Kaya, nagdasal na lang kami ni Lizzie. Di na rin namin inabutan ang view deck sa Mother of All Asia dahil maaga itong nagsara due to bad weather. Hanggang 7 PM nga lang pala ang Monte Maria, kaya in-enjoy na lang namin ang view bago ito magsara. Pero sulit na sulit pa rin ang trip namin dahil nakapagdasal kami sa kanilang chapel at nakabili ng souvenir sa kanilang mini store sa ground floor. And we're back. So, yun na nga. Nakapasyal tayo dito sa Monte Maria Glass Walk sa Batangas. So, kanina, God is good naman na tila yung ulan. Literal na ambon na lang. Literal na sobrang hina ng ambon. So, nakalakad tayo doon sa Glass Walk. Pero nakayapak tayo or nakapaa kasi baka nga madulas tayo. So, nire-record nila pag ganito yung panahon is walang sapatos o walang tsinelas. Tapos yun, so yung entrance fee, ilalagay na lang namin yung screenshot dito kung magkano yung mga entrance fee kasi yung glass walk, yung parang picturean doon sa taas, yung lapag is literal na mirror. May entrance fee din doon. Iba pa yung entrance fee sa glass walk, iba pa doon sa picturean na yon. Tapos pati doon sa taas, kumbaga, Unfortunately, dahil late na rin kaming nakarating dito, ang napuntahan lang namin is yung Miracle Glass Walk. Pero ang dami pang pwedeng puntahan katulad nung Dream Maze nga and yung Mirror Deck. And sa mismo statue ni Monte Maria, meron ding view deck doon na pwede nyong akyatin. May mga parts dito na pwede nyong ma-enjoy ng libre na hindi nyo kailangang magbayad, walang entrance fee, ganun. Pero ang unang binayaran namin is yung binayaran kami pagpasok, which is 50 pesos. Pagpunta namin sa loob, may makikita kayong parang mga food stalls or bilihan ng pagkain. And nandun na rin yung bilihan ng ticket papunta sa Miracle Walk. After nung experience namin sa Glass Walk, which is nakita nyo naman sa challenge natin. Tagumpay kami pareho. Yay! Sa challenge namin pareho. Pero ang isa ay... Anong so experience mo? comment nyo na lang kung sino sa amin yung takot. Kung sino yung mas takot sa aming dalawa. So, yung experience naman sa Glass Walk, masaya actually. Hindi ko in-expect na masaya siya. Nakakangatog. Nakakatakot. Talagang na-conquer namin yung fear namin, which is one of the challenges that sinet namin sa sarili namin for today. Sobrang lamig sa taas. May pagkamalamig siya because of the weather nga din. Kasi maambon. And because of the weather, nililimit nila yung aakyat sa taas and may restrictions. Nakadagdag siya sa challenge actually kasi nararamdaman mo yung lamig ng glass and yung lamig, ramdam mong nasa taas ka talaga. Pag tingin mo sa baba, makikita mo is forest kasi nasa tabi siya ng bundok. Mataas yung glass walk na to. And ano bang masasabi ni Lizzie about her experience? So yun, actually, panoorin nyo na lang. At i-comment nyo kung sino sa aming dalawa yung halata yung takot. Okay? So yun, gusto ko malaman yung comment nyo sa aming dalawa. Kung tatanungin nyo yung CR, yes, madaming CR actually. Dito sa parking, may CR na. Dun sa glass walk, meron ding CR. Then, dun sa papuntang view deck or dun sa baba ng view deck, meron ding CR. May 5 pesos na payment. Yun. So, yun. Ano masasabi mo, Janie? May any additional?
tingin ko magugustuhan ng karamihan is very Instagrammable. Bukod sa, of course, pag-practice ng faith, kasi chapel din siya, may enjoy nyo yung mga picturesque spots. Maganda siya afternoon, morning, lalo pag night, kasi meron ding city lights na makikita nyo yung Batangas City. Kita rin sa glass walk and view deck yung Puerto Galera. And maraming islands na itinuro sa amin na ma-appreciate nyo pagpunta nyo dito. So yun, siguro ang gagawin na namin ngayon is maghanap ng pagkain. Diba? Yes, gutom na rin ako. At kung Batangas ang lugar, syempre ang unang nasa isip ay Lomi! Lomi! Dahil malamig ang panahon ngayon at tag-ulan, yun. Best partner is Lomi. So ngayon, maghahanap tayo ng sikat or masarap na Lomi dito na malapit kay Monte Maria. Doon na lang tayo magkita-kita. So, see you guys! Bye! Oops, teka lang Janie. End na muna natin dyan ang part 1. Napagod ang mga tita nyo sa Mother of All Asia. Mapupuntahan kaya natin ang isa pang malaki sa buong Asia? Makakain kaya kami ng lomi? Uuwi kami ng luhaan? Mapupuntahan kaya namin ang Christmas market na gusto namin puntahan? At aabot kaya ang budget namin na 1 kyaw? Bangan nyo yan sa part 2 ng mini adventure namin sa Batangas. Bye!